Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Vong Labrada, Anel, Cyrus David Cortez, at Orly Sanchez ng Apple Poland, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2871, Pagbabalik ng Diyos ng Digmaan. Ito ay hindi lamang alingaw-ngao, sila ay isang testamento sa kapangyarihan ni Jason. So ano ang gagawin mo dito? Inisip ni Harvey ang sitwasyon bago sumulyap sa abot tanaw. Judging from our current information, hindi siya pumunta dito para mamasyal. Hindi mahalaga, mayroon akong ilang mga card sa aking manggas. Bumaba muli ang tingin ni Queenie kay Harvey. Isang manipis na ngiti ang naglaro sa kanyang labi. Ako, hamalakhak si Harvey. Mayroon akong ilang mga score na dapat ayusin kay Young Master Leo. Ang Mordus Casino Palace, halimbawa, si Aurora, na pinahiya din ang sarili sa buong Dern. Ngunit bago ako kumilos, kailangan kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Ang mga taong naging war god sa loob ng ilang taon ay pambihirang tao. Bahagyang tumanggo si Queenie. Ito ang una niya sa maraming matinding labanan bago siya makabangon sa kapangyarihan sa loob ng kanyang pamilya. Dahil ito rin ang balak ni Vince laban sa kanya, kailangan niyang maging handa. Kung patuloy siyang aasa kay Harvey, siya ang magiging bagong hari, hindi siya. Bang! Habang pinag-iisipan ni Queenie ang sitwasyon ni Jason, isang maingay na boses ang nagmula sa labas ng seaside restaurant. Nakita ang ilang tao na dumiretso sa pagtakbo patungo sa kwarto ni na Harvey at Queenie. Bago pa man magawa ng mga bodyguard ni Queenie, agad na lumuhad sa harap ng kwarto ang mga bagong dating na pumasok. Ang kanilang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Medyo natigilan sina Harvey at Queenie, at napatingin sa mga bagong dating. Si Aurora, na kanina lang tumakas, ay bumalik kahit na wala ang dati niyang galit at pagmamataas. Sa halip, siya ay napuno ng pangamba, ang kanyang mga kilay ay hindi mapigilan. Sa likod ni Aurora ay ang kanyang manager at ilang bodyguard. Isa-isa silang lumuhod. Ang kanilang mga mukha ay ganap na walang kulay. Nagulat ang mga tao sa paligid at iba pang mga customer sa kakaibang tanawin. Nagsimula silang magtsismisan tungkol sa nangyayari, lalo na nang makilala nila ang mukha ni Aurora. Nang malaman nila na sinubukan ni Aurora na paalisan ang mga babae ng Hong Kong York sa sarili niyang restaurant, naunawaan ng lahat ang nangyari. Yung babaeng ito, akala niya kaya niyang gawin lahat ng gusto niya dahil lang sa medyo sikat siya. Upang labanan ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya, dapat siyang magkaroon ng death wish. Nang makitang maraming usisero ang kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono sa init ng chismis, mabilis na sinenyasan ni Queenie na pigilan sila. Tahimik niyang sinulyapan si Aurora na may maliit na ngiti. Ano ba talaga ang ginagawa mo, Miss Parker? Hindi mo ba sinabi sa amin na darating ang mangyayari? Anong ibig mong sabihin dito? Napuno ng takot si Aurora matapos marinig ang mga salitang iyon. Sinimulan niyang iuntog ang kanyang ulo sa lupa pagkatapos. Gumamit siya ng sobrang lakas kaya nasugat ang ulo niya. Miss York, Mr. York, pasensya na. Masyado akong pabaya. Masyado akong mayabang para kalabanan ka. Anya, na nanginginig sa kanyang paa. Nandito ako para humingi ng tawad. Papalitan ko lahat. Patawarin mo ako. Inalis ko na lahat ng paninira ko sa bawat social media platform. Alam ko mali ang ginawa ko. Huwag mo na akong i-blacklist, Mr. York. Hindi ako mabubuhay ng ganito. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang kawawa dito. Pagkatapos ay sinampal ni Aurora ang sarili ng 100 beses sa mukha. Namamaga ang mukha niya na parang baboy. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Aurora, hindi maiwasan ng mga tao sa paligid na makiramay sa kanya. Kung tutuusin, medyo maganda siya. Siguradong ganoon ang mararamdaman ng lahat pagkatapos siyang makita sa ganoong kalagayan. Kumunot ang noo ni Harvey. Matapos marinig sa ikatlong pagkakataon na tinawag ni Aurora ang pangalan na Mr. York, alam niyang may nag-utos sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Nandito ba siya para magingay? O nandito ba siya para ipakita ang kanyang paggiyak?
Paglabas mo, naayos na ang lahat. Gayunpaman, malamig ang mukha ni Queenie. Ang pagiging blacklisted mo ay hindi problema ng iba kundi ikaw mismo. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Kahit wala si Harvey, may ibang mag-blacklist sa iyo maya-maya. I'm really sorry, Mr. York, Miss York. Alam kong mali ang ginawa ko. Iginalaw ni Aurora ang kanyang mga paa at gumapang patungo kina Harvey at Queenie, malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dumating ako sa Hong Kong para sa aking unang konsyerto. Ito ang aking unang paghinto sa Country Age, ang aking pinakamalaking highlight sa industriya ng entertainment. Sabi niya sa desperado na tono, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Napakahalaga nito sa akin. Magpanggap na wala akong ginawang mali. Mangyaring maging isang mas mabuting tao at hayaan mo akong makaalis. Kung hindi, hindi lamang ang aking kinabukasan ay masisira magpakailanman, ngunit si Mr. Jason ay papatayin din ako. Humihingi siya ng tawad sa inyong dalawa. Kung hindi ko makuha ngayon, bubugbugin niya ako hanggang sa mamatay. Of course, I'm here on my own accord. Inaasahan ko talagang makuha ang inyong kapatawaran. Kung tutuusin, hamak na artista lang ako kumpara sa isang maimpluwensyang tulad nyo, di ba? Hindi nyo na kailangang makipagtalo sa isang batang tulad ko, tama ba? Ako ay nagpapakumbaba sa inyong sarili. Sisimulan ko pang ang ipagdasal kapag uwi ko. Sinimulan ulit ni Aurora na ihampas ang kanyang ulo sa lupa. Bukod sa maganda at maluha-luha niyang mukha, napuno ng simpatiya ang mga hindi nakakaalam sa nangyari. Sinisipa ng ilan sina Queenie at Harvey sa pagpilit ng napakagandang babae na mawalan ng pag-asa ng husto. Akala ng iba ay hindi na kailangan ng mga malalakas na tulad nila na makipagtalo sa mga artista lang. Kaya ang iyong paraan ng paghihiganti ay upang maibalik ang iyong sarili dito pagkatapos humingi ng suporta kay Mateo. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Queenie. Kung hindi kanya hiniling na gawin ito, hahanap ka pa ba ng paraan para makaganti? Napakamot ng ulo si Aurora. Hindi yun totoo. Pinaintindi sa akin ni Mr. Mateo na isa lang akong langgam. Walang paraan na hindi ko igagalang ang isang tulad mo, Miss York. Tila sinsero si Aurora, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at siya ay mukhang mahina na mahina. Si Harvey, na hindi nagsasalita sa buong oras, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Itong tinatawag na paghingi ng tawad ay nakaiinis sa kanya. Parang nilalaro ang lahat. Labas! Walang emosyon si Queenie. Alam mo na artista ka lang, kaya dapat alam mo na hindi nababalikan ni Harvey ang mensahe niya para sa iyo. Kung tutuusin, hindi ka karapat-dapat. Wala kang karapatang hilingin na magpadala siya ng pangalawang mensahe. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo ngayon. Pag-isipan kung ano ang ginagawa mo sa iyong mapahamak na silid. Palihim na sinulyapan ni Queenie ang bagong manager ng restaurant. Maraming mga security guard ang sumugod at mabilis na nilabas si Aurora, kasama ang iba pa. Pakiusap, iligtas mo ako, Miss York, Mr. York. Hindi ko na uulitin. Habang kinakaladkad ng mga security guard si Aurora palabas, patuloy siyang nagpupumiglas at humihingi ng awa na may hysterical na ekspresyon, tulong. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako ay nagkamali. Ako ay nagkamali. Ang kanyang mga retainer ay nagsimulang umalangaw sa kanyang mga iyak. Sa harap ng maraming tao na hindi alam ang mga minutong detalye ng nangyari, si Aurora at ang iba pa ay mukhang sinasamantala. Nang tuluyang umalis si Aurora at ang iba pa, mahinahong sinabi ni Queenie, grabe ang ugali ng babaeng iyon. Mukhang lalabanan niya tayo hanggang sa mamatay, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang lumuhad sa harap natin. Flexible na babae, hindi rin. Tumayo si Harvey at pumunta sa back door. Tingnan natin sa labas. Nanlamig si Queen. Bakas ang pagkalito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa Victoria Harbour Square, si Aurora at ang kanyang mga kasamahan ay nakikitang nakaluhod sa lugar ng waterfront restaurant kahit na itinaboy. Maluha-luha pa rin ang ekspresyon niya habang humahagulgol sa lungkot. Humingi siya ng awa, umaasang mailigtas ng may bahay ng Yorks ng Hong Kong ang isang batang tulad niya.
Hingal na hingal ang mga dumadaan sa ganoong tanawin, nalilito at nalilito. May mga naglabas pa ng cellphone para i-record ang lahat ng nangyayari. Hindi nagtagal, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pagsupil ni Queenie kay Aurora. Maraming mga video sa online na nagpapatunay din nito. Si Aurora, na ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, ay nakakuha ng kaunting simpatiya online. Kung tutuusin, walang memory span ang mga netizens. Matapos alisin ang video ni Aurora, karamihan sa kanila ay nakalimutan na ang celebrity na ito ay isang traidor sa kanilang sariling bansa. Ang nangyayari ngayon ay mas kapana-panabik at uso. Kasabay nito, napuno ng hindi mapigil ang galit ang mga nagpakita ng pakikiramay kay Aurora nang makita si Queenie. Saglit, nakuha ni Queenie at ng Yorks ng Hong Kong ang maikling dulo ng stick. Habang nagchismisan ang mga netizens tungkol sa bagyo, umiskapaw si Aurora sa crowd bago sumakay sa isang van. Pagpasok niya sa loob, nawala agad ang nakakaawa niyang anyo. Galit niyang tinitigan ang seaside restaurant, malamig at mabangis ang mukha niya ngayon. Pumunta ka, balik sa hotel. Sa kanyang mga order, ang van ay mabilis na tumakbo papunta sa underground parking lot ng Three Seasons Hotel. Bumaba si Aurora sa sasakyan, tinakpan ng maskara ang kanyang mukha, at dali-daling tinungo ang presidential suite. Binuksan niya ang pinto gamit ang keycard. Nakaupo sa sala sa likod ng pinto ang isang binatang kulot ang buhok. Umiinom ng kape ang lalaki habang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang laptop. Sa harap niya, isang klasikong pelikula na tinatawag na Waterloo Bridge ang ipinapakita sa screen. Ang pangunahing babaeng karakter ay makikitang tumatalon sa dagat. Isinara ni Aurora ang pinto bago isinuot ang kanyang itim na Balenciaga na medyas at saka umupong naka-cross-legged sa harap ng lalaki. "I'm back," bumantong hininga siya sa malumanay na boses. "Ginawa ko ang sinabi mo." Siguradong kakamuhian na ng netizen si Queenie ngayon. Upang maiwasang matanggal ang video at masira ang ating mga plano, nag-hire ako ng grupo ng mga ghostwriter para i-hype up ang insidente. Sigurado akong magiging viral ang balita tungkol sa mayayamang pamilya at sikat na celebrity. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Ito ay walang iba kundi si Mateo. May kontentong ekspresyon sa kanyang gwapong mukha. "Maganda ang ginawa mo, Aurora. I'm sorry to put you through all of that," sabi niya na may pagpapahayag ng pagsang-ayon. "Napakabait mo naman. Pinakamalaking karangalan ko ang pagsilbihan ka." Medyo nahihiya si Aurora nang kausapin siya nito. At saka, how dare Harvey and Queenie blacklist me sa buong H-country ng ganyan. Hahayaan ko silang makatikim ng sarili nilang gamot. Pero hindi ko maintindihan, bakit si Queenie lang ang hiniling mo sa akin, at hindi si Harvey? Kung tama ako, ang nag-blacklist sa akin ay dapat na ang rumored strongman mula sa Country H, si Harvey York. Kailangan natin siyang harapin ngayon. Alam ni Aurora na magdudulot ng malaking problema para kay Queenie ang kanyang mga aksyon, ngunit mas interesado siyang makaganti kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, itinuring niya ang kanyang sarili na may pananagutan sa katanyagan ni Darren. Bukod dito, hindi makakatikim ng tagumpay ang Kaizen Group kung hindi dahil sa kanyang tulong. Dahil doon, gusto niyang top-okan si Harvey. May mga order para sa ilang mga bagay. Kailangan nating unahin. Halos hindi ko nabasag ang backstory ni Harvey. Siya ay isang matigas na mani na pumutok. Sa ngayon, hindi siya ang pangunahing target ko. Ang kailangan nating harapin ngayon ay si Queenie at ang kanyang pamilya. Kapag pinilit natin si Queenie na alisin sa kanyang posisyon, wala na siyang magagawa kundi maging babae ni Young Master Leo. Kapag tapos na tayo sa kanya, hindi na tayo mahihirapang harapin si Vince mamaya. Sa paghusga sa mga kasanayan ni Young Master Leo, hindi dapat maging napakahirap para sa kanya na kontrolin ang Yorks ng Hong Kong sa pamamagitan ni Queenie at maging bagong hari ng Hong Kong at Las Vegas. Kapag nangyari iyon, maaari mong sundan ang sinumang gusto mo sa suporta ni Young Master Leo. Maaari mong year-okan ang sinuman hanggat gusto mo. Kaya kailangan kong umasa sa iyo sa pagkakataong ito, Aurora. Tuldok.
Para matupad ang engranding plano ni Young Master Leo, kailangan ko munang pigilan ang nararamdaman mo sa ngayon. Malapit mo nang mabawi ang nawala sa iyo. Sa katunayan, makakakuha ka ng higit pa kaysa sa hiniling mo. Ito ay magiging mahusay. Dadalhin ka ni Young Master Leo sa Hollywood. Magiging sikat ka sa buong mundo. Ang mga salita ni Mateo ay sapat na upang maipinta ang isang perpektong larawan sa isip ni Aurora, at siya ay parang nasa buwan. Magandang plano ito, Master Mateo. Sa iyong mga kalkulasyon, tapos na si Queenie. Wala siyang choice kundi maging babae ni Young Master Leo. Maaari lang siyang maging puppet niya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Mateo kay Aurora. Ito lahat ay salamat sa iyo. Kung wala kayo, hindi magiging kasing kinis ang mga bagay-bagay. Sisiguraduhin kong makikilala ang iyong mga pagsisikap. Ang ngiti sa mukha ni Aurora ay naging mas cute kaysa dati. Ilang araw na siyang nanirahan sa The Empire, kaya alam niya kung gaano kalakas si Jason. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang maharlika at vice commander ng Knights Templar ay sapat na upang hayaan siyang gawin ang gusto niya. Sa pag-amin ni Jason, magiging pambihira ang kinabukasan ni Aurora. Tumayo si Aurora at umupo sa tabi ni Mateo, nakasandal sa kanya. Isang mainit na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. O sige po, Mr. Mateo. Narinig kong tinalo mo ang pamilya Hamilton hanggang sa punto na kailangan nilang gumawa ng pampublikong pahayag. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2875. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ka ng iyong unang lisensya sa kasino sa loob lamang ng ilang araw. Hindi napigilan ni Aurora na yakapin ang balikat ni Mateo. Ang mga lalaking nasa saklaw na ito ay masyadong pambihira. Sa loob lamang ng 2 araw, nagdulot siya ng malaking bagyo sa Hong Kong at Las Vegas. Hindi lamang ang pamilya Hamilton ay pinilit sa isang sulok, ngunit ang mga tao ng York sa Hong Kong ay mayroon ding sariling mga problema na dapat harapin. Ito ay isang tunay na lalaki. Handa si Young Master Leo na harapin ang pamilya Hamilton. Sinabi niya sa akin na kailangan kong labanan sila sa gaming table, kaya wala silang mga dahilan. Ang lisensya ng kasino ng Mordo Casino Palace ay simula pa lamang. Kukunin ko sa kanila ang bawat lisensya ng kasino sa akin, kasama ang kanilang mga asset. Sa ganoong paraan, ito ay magiging mas kawili-wili. Nahihiyang tumawa si Aurora. Pupunta ka pa ba mamayang gabi? Kung oo, okay lang ba kung isama mo ako? Hindi ngayong gabi. Mukhang kalmado si Mateo. Hindi ba ang hari ng pagsusugal mismo ang hinahamon ako sa social media? Ang kanilang mga pamilya ay may isang karaniwang kaaway ngayon. Sila ang pinakamabangis ngayon. Ngunit ang mga bagay tulad ng pagkabulok ng moralidad, tulad ng lahat ng iba pa. Hayaan ko silang maghintay ng 3 buong araw. Pagkatapos nito, hahamunin natin sila. Maglalaro tayo ng isang laro para matapos ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, ang lisensya ng kasino ay sa wakas ay nasa aking mga kamay. Talagang dadalhin kita doon kapag nangyari iyon. Sino ang nakakaalam? Siguro maaari mong ipagmamay-ari ang kalahati ng lisensya ng kasino. Si Mateo ay mukhang walang pakialam habang binibigyan niya si Aurora ng isang prangka na pakikipag-date. Ang kilos ay lubos na natunaw ang kanyang puso. Isang laban lang. Napailing si Aurora sa gulat. Papayag ba sila dito? Alam nila kung gaano kakagaling. Isusugal na lang ba nila ang natitirang 40% ng stake? Itataya ko ang 60% ng aking stake. Pagkatapos ay ipagtataya ko sila ng dagdag na 20% gamit ang isa pang lisensya ng kasino. Ang pamilya Hamilton ay magkaroon ng walang katapusang pagkawala. Para maibalik ang kanilang reputasyon, tiyak na papayag sila. Pagkatapos ay iniabot ni Mateo ang kanyang laptop kay Aurora. Makikita sa screen na opisyal niyang inanunsyo ang kanyang hamon laban kay Fabian, gayon din ang petsa ng hamon sa pamamagitan ng social media. Ang taya na nagkakahalaga ng 60% ng stake ay tiyak na maituturing na isang maalamat na labanan.
Ang pagbibigay sa pamilya Hamilton ng 3 buong araw para maghanap ng miyembro ay karagdagang patunay ng pananampalataya ni Mateo. Noong ginawa ang anunsyo, ito na ang pinakamainit na paksa sa Las Vegas. Hindi napigilan ni Aurora na mamangha sa napakaraming lalaki. Napakagaling mo, Master Mateo. Kapag nakuha mo na ang lisensya sa kasino, maaari ba akong magkaroon din ng regalo? Nagsikap din ako dito. Sadyang ngumiti si Mateo bago itinaas ang panga ni Aurora gamit ang kanyang mga daliri. Siyempre, you have to put on a good show for me, bulong niya. Hindi sapat ang ngayon. Kailangan nating palakasin ng kaunti ang apoy. Natigilan si Aurora. Gusto mo mag-press conference ako? O gusto mo bang tumalon ako sa dagat sa pagkakataong ito? Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Mateo habang sinusuri si Aurora. Ikaw talaga ay isang mahusay na talento, Aurora, sabi niya, na nagpapakita ng kanyang paghanga. Hindi ka lang dapat simpleng artista. Dapat kang maging military advisor ni Young Master Leo. Hindi ko man lang naisip yun. Pero ginawa mo, magandang plano yan. Sa sandaling pumutok ang balita tungkol sa pagpilit ni Queenie sa isang sikat na celebrity na tumalon sa dagat, ang mga pahayagan ay magsusulat ng kanilang sarili. Tumawa si Aurora. Hanggang saan ba ang kailangan natin, Mr. Mateo? Saan ba magandang tumalon? Sa tingin ko ay maganda ang Victoria Harbor. Maraming turista doon. Tiyak na gagawa ako ng malaking kaguluhan kung tumalon ako doon. Kapag nangyari iyon, maaari mong kunin ang isa sa iyong mga lalaki na magpanggap na isang turista at hilahin ako sa tubig bago ako magsimulang kumilos muli. Ito ay perpekto. Tumawa ng malakas si Mateo at pinitik ang kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Aurora ng diretso sa mata at sinabing, maganda ang plano mo, Aurora, pero sa tingin ko mas maganda ito. Hindi ka namin tutulungan. Kapag tumalon ka, ang iyong buhay ay hindi sinasadya. Nanginginig si Aurora, at medyo dumidilim ang kanyang mga mata. Tinamaan din siya ng pagkahilo sa oras na iyon. Kung ganoon nga, hindi ba talaga ako mamamatay? Instinctive niyang tanong, mas mabuti kung gagawin mo. Sa ganoong paraan, lalago ang apoy. Sabi ni Mateo na nakangiti ng matamis. Kung tutusin, ang pagbangon ng isang hari ay nangangailangan ng sakripisyo ng kanyang mga nasasakupan. Hindi ba ang pagsuko ng iyong buhay kay Young Master Leo ay ang iyong pinakamalaking karangalan? Kung tutusin, kailangang magbuwis ng buhay ang isang babae para sa mahal niya. Mali ba ako? Nadagdagan ang pagkahilo ni Aurora, at mukhang inaantok na siya. Ano ang dapat kong gawin para maging maganda ako? Tanong niya. Mas mababa ang boses ni Mateo kaysa kanina, parang hinihipnotismo niya si Aurora. Kapag wala na ako, magre-record ka ng video na nagsasabing nawalan ka na ng pag-asa sa sangkatauhan dahil sa pressure ni Queenie. Pagkatapos ay ese-save mo ang video sa iyong telepono. Isusuot mo ang iyong pinakamagandang damit pangkasal at dadalhin ang iyong telepono sa Victoria Harbor, kung saan maaakit mo ang atensyon ng maraming tao bago tumalon mula sa Vespers Light Tower. Sigurado kang gagawa ng malalaking alon sa kasaysayan ng entertainment. Ikaw ang magiging pinakadakilang stepping stone ni Young Master Leo sa kanyang tagumpay. Tama, tumango si Aurora, seryoso ang mukha. Gagawin ko. Sasabihin ko sa mundo. Susunugan ko si Queenie kasama ang mga York ng Hong Kong. Nasiyahan si Mateo sa kanyang hipnotismo. Binura niya ang lahat ng bakas niya sa loob ng presidential suite bago siya umalis, na para bang hindi siya nakapunta roon. Pagkalabas ng silid, nag-dial siya ng numero mula sa Hong Kong. Maya-maya ay kinuha ng isang babae ang telepono. Makipag-usap. Tila walang pakialam si Mateo kahit marinig ang malayong tono sa kabilang linya. Natukoy na ang kamatayan ni Aurora, nakangiting sabi niya. Kung walang mali, ang pamilya mo ang magiging headline ngayong gabi. Hindi mo kailangan turuan kita kung ano ang susunod na gagawin, hindi ba? Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago sumagot ang babae ng mahinahon, para sa Young Master. Kay Young Master, ulit ni Mateo na nakangiti pa rin.
Lumayo siya pagkatapos ng tawag sa telepono, ngunit hindi niya namalayan na kalmadong pinagmamasdan siya ni Harvey mula sa likuran sa hindi kalayuan. Alas 6 ng gabi, sa Vesper Light Tower. Napakaganda ng tanawin ng Victoria Harbor. Matapos i-record ang video gaya ng itinuro ni Mateo, nagsuot ng damit pangkasal si Aurora at bitbit ang kanyang cellphone habang umaakyat sa Light Tower. Siguro dahil sa malayong anyo at pananamit niya. Pero akala ng mga dumadaan at turista ay kinukunan lang niya ang isang eksena. Wala masyadong tao ang dumating para istorbohin siya. Sa halip, tumayo silang lahat sa malapit para maitala nila ang kanyang mga kilos. Sa alas 6:30, umakyat si Aurora sa tuktok ng tore ng mag-isa sa ilalim ng pagbabantay ng marami, at ang tore ay humigit kumulang 300 talampakan ang taas. Nakatingin siya sa abot tanaw habang hawak niya ang riles. Napakalakas ng simoy ng dagat, may dalang kaunting asin. Ang maangin na epekto ay nagpapalungkot kay Aurora, lalo na sa kanyang damit na nakatayo sa kalangitan sa gabi. Biglang na-realize ng lahat ang nangyayari. Nagsimulang sumigaw ang mga tao kay Aurora, sinusubukang pigilan siya sa pagkitol ng sariling buhay. Hindi naman naabala si Aurora. Tumalon siya pasulong, handang bumulusok sa tore ng liwanag. Ngunit saktong pagtalon niya ay may lumabas sa anino at hinayla siya pabalik sa loob. Nagkaroon ng malakas na putok, at bumagsak si Aurora sa lupa. Gayunpaman, natisod siyang tumalon muli sa dagat. Lumabas si Harvey at sinampal ang sarili sa mukha, na naka-poker face at walang emosyon gaya ng dati. Pagkarinig ng sampal, agad na napalunok si Aurora. Kasabay nito, napalabas siya sa kanyang hipnotismo na estado. Bumagsak si Aurora sa lupa at napasigaw sa takot. Sa wakas ay nagising na siya. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit at madilim na silid. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mukha, na may masakit na pisngi. Ikaw na masama. Maya-maya ay natauhan na siya. Nang mapansin niyang nakatayo sa harapan niya si Harvey ay sumigaw siya sa galit. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis para sa iyo. Inilabas niya ang kanyang cellphone, sinubukang tumawag ng pulis habang sumisigaw. Sampal, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey sa paghampas sa kanyang mukha, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Napaungol si Aurora sa sakit ng lumitaw ang matingkad na pulang bakas ng palad sa kanyang mukha. Tumalsik ang dugo sa sulok ng labi niya. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si Harvey sa kabila ng napakagandang mukha. Galit na pinandilatan ni Aurora si Harvey habang tinatakpan ang mukha. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa sinaktan mo ako. Hayaan mo akong babalaan ka. Kung hawakan mo man ako, ipapaalam ko ito sa mundo sa pamamagitan ng social media. Papatayin ka ng mga tagahanga ko pagkatapos nito. Sinisikap ko lang na ipaintindi sa'yo ang sitwasyon mo ngayon. Si Harvey ay nanatiling hindi nababagabag. At saka, kung hindi dahil sa akin, bangkay ka na ngayon. Forget being grateful, you even tried to provoke me. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Itinuro ni Harvey ang rehas sa tabi niya. Ang isang malayong pagbagsak mula rito ay sapat na upang masira ang iyong utak sa isang iglap. Baka sa loob ng ilang araw, hihilahin ng Coast Guard ang namamaga mong katawan. Kung hindi dahil sa akin, saliado na sana ang kapalaran mo. Niligtas mo ako, walang paraan. Bakit ang isang bastard na tulad mo ay gagawa ng bagay na iyon? Sinasaktan mo ako. Napasigaw si Aurora sa hindi mapigil ang galit, ngunit agad din siyang natauhan. Noon niya napansin na nakasuot siya ng damit pangkasal at nakatayo sa ibabaw ng Vesper's Light Tower. Napangiti si Harvey nang makita ang gulat na mukha ni Aurora. Naaalala mo na ba ngayon? Maaari kitang bigyan ng ilang paalala kung gusto mo. Pagkatapos ng kaguluhan na ginawa mo ngayon, bumalik ka sa Three Seasons Hotel kung saan mo nakilala si Mateo. Pagkatapos ay nag-record ka ng video sa iyong telepono. Pagkatapos, pumunta ka dito sa isang damit pangkasal upang tumalon mula sa lugar na ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo lang ang iyong telepono. Nanginginig si Aurora. Instinct niyang binuksan ang kanyang cellphone at nag-play ng video dito.
Kahit gaano pa siya tumingin, ang babae sa video ay hindi katulad niya. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano niyo ni Mateo. Ngunit tiyak na hindi sapat para sa iyo na pekein ang iyong kamatayan para sa kanya. Kapag namatay ka lang talaga gagana ang master plan. Mapupuna si Queenie at pagkatapos ay pipilitin na umalis sa Yorks ng Hong Kong. Wala siyang ibang choice kundi humingi ng tulong kay Jason. Pagkatapos mong mamatay, kahit na malaman ng pulis na wala siyang kinalaman sa pagkamatay mo. Ang publiko ay palaging ituturo si Queenie. Gagamitin nila ang pagkakataon na ibagsak ang direktor ng Hong Kong Police Station, at maaaring maging ang gobernador mismo. Sa madaling salita, ang iyong kamatayan ay magiging sandata ni Mateo. Hindi lamang ang iyong kamatayan ay makapagpapaalab ng apoy, ngunit maaari rin itong magpatamba ng 2 ibon gamit ang isang bato. Magandang plano, talaga. Si Harvey ay napuno ng pagkamangha habang sinasabi niya ang lahat ng ito. Siya ay hindi kailanman sasama sa isang karumal-dumal na plano na may kinalaman sa walang pag-iisip na pagtatapon ng buhay ng tao. Gayunpaman, sapat na ito upang patunayan ang determinasyon ng mga elite ng imperyo. Sa kanilang mga mata, ang buhay ng tao ay isang sangla lamang sa isang chessboard. Kasabay nito, natuwa si Harvey na nakahanap siya ng opening matapos niyang sundan si Aurora buong araw. Kung hindi, magiging mahirap kung siya ay namatay. Lahat ng pinaghirapan noon ay mawawala ng walang bakas. Maging sina Selena at Marcel ay maaapektuhan ng pagkamatay ni Aurora. Isang maling galaw, at ang buong board ay mawala. Sa kabutihang palad, walang nangyari. Kung tutuusin, buhay pa si Aurora. Kalokohan, kasinungalingan. Hinding-hindi ako papatayin ni Ginoong Mateo. Ako ang puno ng pera. Kailangan niya akong kontrolin ang bansa H sa pamamagitan ng social media. Nakitulog ako sa napakaraming negosyante at Panginoon ng Maharlika para lang sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Sinabi niya na ibibigay niya sa akin ang kalahati ng kanyang lisensya sa kasino kapag nakuha niya ito. Bakit gusto niya akong mamatay? Ikaw iyan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng problema. Sinusubukan mong maglagay sa pagitan namin. Ang mga taong katulad mo ay naiinggit sa aming mga green card. Oh, ganoon ba? Sigurado ka bang maganda ang pakikitungo ni Mr. Mateo sa iyo? Hamalakhak si Harvey. Sinabi ba niya sa iyo na gusto kanyang maging babae? Tanungin ang iyong sarili, naniniwala ka ba sa kanya? Natigilan si Aurora matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hanggang dito lang siya dahil sa lahat ng lalaking nakasama niya. Siyempre, sanay na siya sa mga kasinungalingang sasabihin ng mga lalaki. Ngunit pagkatapos pag-isipang muli ang buong sitwasyon, bakit bibigyan ni Mateo ng permiso ang isang simpleng aktres na tulad ni Aurora na mamahala sa anumang bagay? Hindi ba ito isang sakit na biro lamang? Matapos maalala ang nakaraan, biglang naintindihan ni Aurora. Kung hindi dahil sa tulong ni Harvey, magiging headline siya bilang isang namamaga na bangkay. Sa pag-iisip, siya ang nakaisip ng ideya na tumalon sa dagat patungo kay Mateo. Hindi siya makapaniwala na hahayaan siya ni Mateo na mamatay sa kahindek-hindek na paraan. Hindi ito maaaring. Nawalan ng kulay ang mukha ni Aurora, ngunit nanatili pa rin siyang matigas ang ulo. Bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon? Kahit na ayaw niyang managot para sa akin, isa pa rin ako sa kanyang trump card. Maganda ako. Marunong akong maglingkod sa mga tao. Makukuha ko ang mga taong gusto niyang talunin ng walang anumang pagsisikap. Bakit niya ako gustong patayin? Walang kwenta. At saka, ako ang may ideya na sisihin si Queenie sa lahat ng kaguluhang ito. Hindi man lang naisip ni Ginoong Mateo ang ideyang iyon. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Hamalakhak si Harvey at inihagis ang telepono kay Aurora. Nag-play ng video ang kwarto mo ng Waterloo Bridge ngayong hapon, tama ba? Pagbalik mo, nakita mo ang pangunahing bayani na tumalon sa dagat, tama ba? Nakaisip ka tuloy ng idea dahil dyan. Mali ba ako? Sa tingin mo ba ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakataon lamang? Hindi ka tanga. Dapat mong malaman na ang pag-uugali ng mga tao ay tinutukoy ng kanilang kapaligiran.
Sa iyong pananabik na gumawa ng isang malaking tagumpay at patunayan ang iyong sarili kay Mateo, hindi mo iisipin ang tungkol sa pagpapakamatay tulad niyan. Maliban kung makakita ka ng katulad, syempre, sa kakayahan ni Mateo bilang commander ng Knights Templar, hindi magiging mahirap para sa kanya na imungkahi sa iyo na ang tanging tamang paraan para sa iyo ay ang mamatay sa dagat. Ginamitan ka lang niya ng light hypnosis. Hindi ka niya ginagabayan sa anumang bagay. Inalis niya lang ang mga iniisip mo sa puso mo. Sa pag-iisip na iyon lamang, patuloy mong susundin ang kanyang plano. Ang isang simpleng salita ay sapat na para tumalon ka sa iyong kamatayan. Kahit na may nakakakuha ng footage mula sa presidential suite, walang paraan upang patunayan na sinusubukan kanyang patayin. Ang sabi, bago siya lumabas ng kwarto, binura niya lahat ng bakas niya doon. Walang paraan na malalaman ng pulis na naroon siya. Natigilan si Aurora, na tahimik. Dahil sa mga salita ni Harvey, nagawa niyang pagsamahin ang buong puzzle. Kung hindi dahil sa tulong ni Harvey, hindi malalaman ni Aurora sa kanyang sarili. At saka, wala ka ng silbi sa kanya, patuloy na pagsasalita ni Harvey nang walang pakialam sa magkahalong damdamin ni Aurora. Maaari mo pang sirain ang bansang nagpalaki sa iyo sa social media para sa iyong sariling kapakanan. Hindi mo pinagsisisihan ang iyong tiwala at ang iyong mga ninuno. Akala mo ba si Mateo ay magtitiwala sa isang tulad mo? Hindi mo ba iniisip na natatakot siya sa taksil na babaeng iyon na sumaksak sa kanya sa likod sa pinakamahalagang sandali? At saka, na blacklist na kita. Hindi ka nalalabas sa entertainment industry ng country age. Ang iyong karapatang matulog kasama ang lahat ng mayayaman ay ganap na nawala. Kahit ano pang tingnan mo, wala ka ng silbi. Bakit ka hindi pinigilan ni Mateo kung ganoon nga? Sa halip na panatilihin kang buhay, bakit hindi ka gamitin upang mas lalo pang magpaliab ng apoy? Papatayin niya ang 2 ibon gamit ang isang bato. Mukhang mabait talaga iyon sa akin. Kabanata 2880. At kapag wala ka ng silbi, tatanggalin ka na. Humanga si Harvey sa plano ni Mateo. Nakakahanga si Mateo. No wonder kahit si Fabian ay humingi ng tulong sa akin. Napagtanto ni Aurora na maaaring totoo ang sinabi ni Harvey, ngunit likas niyang itinanggi ang pahayag. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Hinding-hindi ako papatayin ni Ginoong Mateo. Gumawa ako ng video, nagsuot ng damit pangkasal, at sinubukan kong tumalon dahil na-pressure ako. Minsan sleepwalk ako. Kung tutusin, si Mateo ang nagbigay sa kanya ng green card. Siya ang kanyang pinakamalaking sponsor, at ang kanyang pinakamalaking suporta. Naniniwala siya na ang lahat ng kanyang kaluwalhatian at kinabukasan ay pag-aari ng taong ito. Gayunpaman, hindi lamang ang kanyang kinabukasan ay ganap na nawasak, ngunit ang parehong lalaki ay sinubukan din siyang patayin. Paano kaya niya matatanggap ang katotohanan iyon? Sleepwalking. Out of pressure. Natawa si Harvey, natuwa. Aaminin ko, ang iyong talento sa pagdura ng basura ay kahanga-hanga. Sinusubukan mo bang lokohin ang iyong sarili? Kahit na hindi mo alam na ginamit ni Mateo ang light hypnosis sa iyo, mapapansin mo man lang ito pagkatapos ng ilang sandali, di ba? Malinaw na na-hypnotize ka, hindi mo ba naiintindihan? Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Harvey sa kanya. Of course, if you don't believe me, why don't you appear in front of him? Tingnan mo kung natatakot siya. Tandaan mo na malamang napapatayin kanya sa sandaling makita kanyang muli. Iniligtas kita hindi dahil gusto kita. Sa totoo lang, para sa akin, sa tingin ko mas mabuti kang mabuhay. Pero kung hindi ka maniniwala sa akin, hindi rin ako mag-aabala. Sana alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili. Ngumiti si Harvey bago marahang tinapik ang mukha ni Aurora at nag-iwan ng business card. Tawagan mo ako kung may mangyari. Hindi ako katulad ni Mateo. Ako ay isang tao na namamahala. At least hindi kita itatapon pagkatapos kong gamitin ka. Nanginginig sa galit si Aurora. Gusto niyang punatan ang business card, ngunit sa bandang huli, may ipit lang niya ito ng husto. Natapilok siya sa isang tore ng liwanag bago sumugod kung saan walang makakakita sa kanya.
Plano niyang tanungin si Mateo at tingnan kung talagang sinusubukan niyang patayin siya. Nang tatawag na sana siya ay natigilan siya, syempre, ang mga salita ni Harvey ay nakaapekto sa kanya. Nag-aalala siyang haharapin siya kapag bumalik siyang mag-isa. Hindi nagtagal, bumalik si Aurora sa Three Seasons Hotel kasama ang kanyang mga bodyguard. Nakakita siya ng isang madilim na eskinita, at papasok na sana sa isang partikular na kalye. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na van na walang mga plaka ang mabilis na sumulpat sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay narinig ang isang malakas na hiyawan. Ito ay isang nakakatakot na tunog. Napasigaw si Aurora sa takot at likas na gamulong sa lupa. Paglabas niya sa eskinita, isang kamay na may hawak na baril ang lumabas sa van at hinayla ang gatilyo sa kanya. Sa sobrang swerte, naiwasan ni Aurora ang lahat ng putok ng baril. Isang malakas na putok ng baril ang agad na nagpaalala sa kalapit na inspector na nagpapatrolya. Nag-atubili ang driver bago nagpas siyang bumaba sa malayo sa lalong madaling panahon. Damn it! Matapos halos hindi makaligtas sa insidente, inipon ni Aurora ang huling bahagi ng kanyang lakas upang i-dial ang numero. Sir York. Gusto kong makatrabaho ka, Sir York. Sagipin mo ako, pakiusap iligtas mo ako.